Sa ating buhay, may nakakatagpo talaga tayong mga tao na agad nating nakakasundo at nagiging malapit na kaibigan. Pero paano naman kung ang taong ito ay unti-unti na palang naiinggit sa'yo nang hindi mo alam? Ang malala pa, baka may binabalak na pala itong gawan ka ng masama. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Dumako naman tayo ngayon sa Stockton-on-Tees, England para sa kasong ating tatalakayin. Ang Stockton ay matatagpuan malapit sa hilagang bahagi ng River Tees at may populasyon itong nasa humigit kumulang 84,800 katao ayon sa 2021 census ng UK. Nang may masigla, nakakainganyo, abot-kayang komunidad at mga nakakamanghang tanawin, dito piniling magtrabaho ng isang binatang nagngangalang Antonino Calabro. Si Antonino, umas kilala din sa Palayaw na Nino, ay isinilang sa may Sicily, Italy noong taong 1996. Kasama ng kanyang mga magulang na sina Salvatore at Salvina, pati na rin ang nag-iisa niyang kapatid na babae, nagkaroon siya ng masayang kabataan. Parehong mapagmahal ang kanyang mga magulang at sinusuportahan talaga ng mga ito ang kahit anumang makahiligan niyang gawin. Nang tumungtong siya sa kanyang early 20s, nagpa siya naman itong mag-enroll sa isang croupier training school kung saan nag-training siya para maging isang casino dealer. Dito naman niya nakilala ang kalaunay naging best friend niya na si Andrea Cardinale na 19 years old lamang ng panahong iyon. Sa kabila ng 4 na taong agwat ng kanilang edad, ang dalawa ay mabilis na nagkasundo at naging malapit sa isa't isa na halos kapatid na ang kanilang turingan. Kaya pagkatapos ng kanilang training, pareho sila nag-apply ng trabaho sa UK at sabay din silang lumipat sa Stockton noong taong 2019. Ang dalawa ay na-recruit sa isang kasinong nagngangalang Grosvenor Casinos na ang ibig sabihin, iisang kumpanya lamang ang kanilang papasukan. Upang mas makatipid pa ng mga gastusin, nagpasya silang maghati na lang sa iisang apartment nang sa gayon, pwede na rin silang sabay na pumasok sa trabaho. Sa mga sumunod na buwan, naging maayos naman ang takbo ng mga bagay-bagay at unti-unti na rin silang nakapag-adjust sa bagong buhay nila doon. Ayon pa nga sa isa pa nilang housemate, si Nino daw ang masasabi mong party guy at ito'y sadyang may masayahing personalidad. Palagi daw niyang tinatawag si Andrea na kapatid at sila'y talagang matalik na magkaibigan. Sa tuwing may hinaharap nga itong pagsubok o kung anumang problema, palagi din daw handa si Nino na tulungan ito. Gayunpaman, hindi kagaya ng kanyang kaibigan, si Andre naman ay may klase ng personalidad kung saan sadya itong mahilig mapag-isa. Nakikipaghalubilo lang ito sa mga taong komportable siya at madalas ring tahimik. Dagdag pa ng mga katrabaho nila, matalino naman daw ito pero obvious nga lang na may pinagdadaanan itong mga mental health problems. Kaya sa kabila ng pagiging malapit ng dalawa, minsan hindi nito maiwasang makaramdam ng inggit sa kanyang kaibigan. Si Nino kasi ay may kasintahan, sikat sa kanilang trabaho, maraming kaibigan at madalas pa itong nakakatanggap ng mga package mula sa kanyang pamilya sa Italia. Samantala si Andrea naman ay malayong malayo ang loob kahit kanino. Bukod pa doon, si Nino ay may malinaw na pangarap at gustong marating sa buhay. Nais nitong maging isang negosyante at iyon ang motivation niya sa pagsisikap sa kanyang trabaho. Dahil sa mga ito, na-pressure si Andrea na magmuni-muni din kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, pati na rin sa hinaharap. Taong 2021, nang nagnanais na malamangan si Nino, kinuha naman ni Andrea ang pagkakataon na lumipat sa isa pang branch ng kanilang kasino sa Luton. Nakikita niya iyon bilang isang hakbang para makapasok sa mas malaking mga kasino kagaya na lamang ng Mayfair. Gayunpaman sa kasamang palad, ang kanyang plano ay hindi nangyari katulad ng kanyang inaasahan. Habang nasa Luton, nahirapan siyang makisama sa mga bago niyang katrabaho at nagresulta ito sa pagdesisyon niya para lumipat na lamang sa Scotland. Doon naman, kumuha siya ng trabaho bilang isang pie player na isang posisyon na hindi niya talaga gusto. Kalaunan, hindi rin siya tumagal sa trabahong iyon
dahil sa kanyang pag-uugali at kakulangan di umano ng work ethic. Subalit ayon naman kay Andrea, kaya siya umalis doon ay dahil sa pangungutya ng kanyang mga katrabaho kapag siya ay nakatalikod. Nang nakakaramdam ng pagkadismaya at bighati na siya'y lalo pang napalayo sa nais niyang marating sa kanyang buhay, muli itong bumalik sa apartment nila sa Stockton. Nang puntong iyon, mas lumala pa ang kanyang mental na kalusugan na pati ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagsimula na rin mag-alala sa kanyang kalagayan. November 2022, nagpa siya si Nino na samahan ito pauwi ng Italia, nang sa gayon, muling makita ni Andrea ang kanyang pamilya. Iniisip din niya na baka makakatulong ito upang maayos muli ang kanyang pag-iisip at mabawasan din ang kanyang depresyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagbalik nila sa sarili nilang bansa, naging obsessed naman si Andrea sa pagsisi sa kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya sa isang violenting environment dahil sa mapang-abuso niyang ama. Kumbinsido ito na kinakalaban siya ng buong mundo kaya sinusubukan niya maghanap ng treatment para sa kanyang depresyon. Yun nga lang, pagkatapos ng unang appointment, hindi na siya muling bumalik para sa susunod na session. Nang mga panahong iyon, ibinahagi pa ng kanyang ama na binanggit daw ni Andrea sa kanya na parang may nagmamasid sa kanyang mata ng kasamaan at na may naririnig din siyang mga boses. Alam nilang hindi talaga maayos ang takbo ng kanyang pag-iisip kaya hinimok nila itong manatili na lamang muna sa Sicily. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanilang mga pakiusap sa anak, hindi pa rin ito nagpapigil at kalaunan ay sumama pa din siya pabalik kay Nino sa England. Sa pagsubok naman ng kanyang pamilya na pauwiin ito, nagpasya pa ang kanyang ina na bumili ng plane ticket para sa kanya upang kumbinsihin sana itong umuwi para sa Pasko. Gayunpaman kahit iyon ay hindi rin niya pinansin. Samantala, ilang linggo naman bago ang Pasko, dumating ang nobya ni Nino na si Francesca Di Dio mula sa Italy para dalawin ito sa England. Nagpasya din itong manatili sa kanilang apartment upang makapag-celebrate sila ng Pasko ng magkasama. Nang mga panahong iyon, palala pa ng palala ang mental health ni Andrea na nagkaroon naman ito ng obsesyon sa witchcraft o pangkukulam. Naniniwala itong sinumpa daw siya ni Nino at Francesca at iyon ang dahilan kung bakit natanggal ang kanyang mga ngipin at kung bakit rin hindi siya pwedeng magkaanak. Sa kanyang magulong pag-iisip, naniniwala siya na ang tanging paraan lang para maputol ang sumpa ay kapag papatayin niya ang dalawa. Ayon pa sa isa nilang housemate, mula daw ng puntong iyon, tumigil na sa pagre-reply sa kanya si Andrea at hindi na rin ito nakikipag-usap kanino man. Sa mga araw na sumunod, patuloy itong nakakarinig ng boses na hinihikayat siyang patayin sina Nino at Francesca. Di tumagal, hindi niya na ito nakayanan na nagpasya na siyang sundin ang mga boses. Upang makapaghanda para sa kanyang mga binabalak, bumili siya ng isang sledgehammer at nagplano din para sa gagawin niyang pag-atake. Madaling araw noong December 21, 2022, nang hinihimok ng kanyang hindi stable na pag-iisip at matinding kawalan ng tulog, dito niya na isinagawa ang kanyang kakilakilabot na plano. Nagsuot ito ng itim na balaklava at inarmahan ng kanyang sarili ng kutsilyo at sledgehammer. Pagkatapos noon, maingat itong pumasok sa hindi nakalak na kwarto ni Nino at tahimik na naglakad sa tabi ng kaibigan. Maya-maya pa, doon na niya itinaas ang sledgehammer sa kanyang ulo at inihampas ito diretsyo sa bungo ni Nino. Siyempre, nagising si Francesca dahil sa pag-atake at sa ingay na sa kanyang takot, napasigaw ito ng malakas at sinubukan niya ring agad tumakbo papalayo. Bago niya hinabol ang nobya ng kaibigan, nagkaoras pa itong hampasin muli ang ulo ni Nino ng sledgehammer sa pangalawang beses. Pagkatapos noon, makikita na sa CCTV ang paghabol niya kay Francesca sa hagdan nang may hawak na kutsilyo. Siguradong hindi mailarawang takot ang nararamdaman niya noon, pero malamang hindi pa niya nakikilala kung sino ang gumagawa noon sa kanila. Pagdating ni Francesca sa dulo ng hagdan, dito na siya inabutan ni Andrea at agad niya itong hinawakan para pigilan itong makalayo. Nang napahinto na niya ito, kinuha naman niya ang kanyang sledgehammer at kinaladkad din si Francesca pababa ng hagdan patungo sa basement.
Habang nandoon, 2 beses niyang hinampas si Francesca sa ulo kagaya ng ginawa niya kay Nino bago ito sinaksak pa ng iilang beses. Nang makita niyang wala na itong buhay, muli niyang binalikan si Nino sa kwarto at nagdagdag din ng mga saksak sa katawan nito. Pagkasagawa niya ng krimen, namataan naman si Andrea sa isang CCTV ng isang supermarket na bumibili ng diesel at lighter. Pagkaalis niya doon, muli itong bumalik sa apartment para sabuyan ng gas ang buong kwarto, pati na rin ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Yun nga lang, nang akmang sisindihan niya na ito ng apoy, nagmago naman daw ang kanyang isipan. Pagbabahagi pa niya kalaunan sa pulisya, hindi daw niya mapilit ang kanyang sarili para gawin iyon kay Nino. Samantala, ng mga oras namang ito, hindi alam ni Andrea na ang kanyang ama ay tumutuloy sa isang hotel na malapit lamang sa apartment nilang magkaibigan. Lumipad ito patungong Stockton para sana kumbinsihin ng anak na sumama na sa kanyang umuwi ng Italia. Kaya bago pa mag-alas 11 ng umaga, pumunta ito sa apartment ni na Andrea upang subukan sanang makipag-usap rito. Hindi nakalak ang pinto pagkarating niya doon, kaya nagpa siya itong dumiretso na lamang sa pagpasok. Habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, inikot niya rin ang buong bahay, subalit wala nga lang sumasagot sa kanya at hindi niya rin ito nakita. Ang tanging natagpuan niya lang sa loob ay ang kalunos-lunos na katawan ni Nino at Francesca na halatang pinatay sa brutal na paraan. Dahil hindi din ito nakakapagsalita ng Ingles, nagdesisyon siyang tumawag na lamang sa pulisya ng Roma na siyang nakipag-ugnayan naman sa Interpol para i-report ang nadiskubre niyang krimen. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, dumating naman kaagad ang mga otoridad sa apartment kasama na din ang iilang mga crime scene investigators. Pinalibutan rin nila ang mga kalapit na kalsada, kaya noong hapon ding iyon, mga bandang 2:30 p.m., nagawa nilang arestuhin kaagad si Andrea bilang ang pangunahing suspect sa krimen. Natagpuan nila itong palakad-lakad lamang sa daanan at hindi rin naman ito nanlaban nang inaresto siya ng mga pulisya. Pagkadala nila rito sa presinto, agad silang nagsagawa ng interogasyon kung saan mabilis niya namang inamin na siya nga ang may kagagawa ng pagpatay. Paliwanag pa niya, pinaslang daw niya ang kanyang mga kaibigan dahil naniniwala siyang sinumpa siya ng mga ito. Tiningnan din ng mga officer ang kanyang telepono at nakita naman nila doon ang mga search history niya kagaya na lamang ng mga dinamita at kung paano gumawa ng mga nakakamatay na armas. Maliban pa doon, nagsasaliksik din ito tungkol sa voodoo at kung paano daw tanggalin ang mata ng kasamaan. Ayon sa otopsiya naman ng bangkay ng mga biktima, dinala ng mga examiner na ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa ay ang blunt force trauma sa kanilang ulo na nagresulta ng pagkabasag ng kanilang bungo at ng pagdurugo sa kanilang utak. Dagdag pa nito, siguradong ang 2 biktima daw ay nawalan kaagad ng malay sa unang pag-atake pa lamang. Pagkatapos ng interogasyon, dinala naman ng mga otoridad si Andrea sa hospital dahil sinabi nito na nag-overdose di umano siya ng gamot. Nang mga parehong oras, ang isa pa nilang housemate na wala sa bahay noong nangyari ang krimen ay nagbahagi naman ng iilang mga detalye. Ayon sa kanya, ilang oras daw pagkatapos ng pagpatay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang security guard sa pinagtatrabahuan nilang kasino. Hiningi nito ang number ni Andrea upang sabihin na may mga pulisya daw sa bahay nila at kailangan niya makausap ito. Ang buong akala lang daw niya, baka nag-away ang dalawa na umabot sa pisikalan pero hindi naman niya inisip na aabot ito sa isang karumal-dumal na krimen. Dahil sa kalmado at maiging pagpaplano ni Andrea sa pagpatay, nagdadalawang isip naman ang mga pulisya kung talaga bang ginawa lang niya iyon dahil nawala siya sa katinuan. Dagdag pa nila, nagsuot pa nga ito ng balaklava para hindi makita ang kanyang muka sa CCTV ng bahay na maaaring nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang basta-bastang random na pag-atake. During sa paglilitis ng kaso, itinanggi naman ni Andrea na pinagplanuhan niyang patayin ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, nagplead lamang ito ng guilty para sa 2 counts ng manslaughter by reason of diminished responsibility. Ang dipensang ito ay tumutulong sa isang taong nahatulan ng homicide na may ilang uri ng mental disorder upang mabawasan ang moral na kasalanan sa aktong kanilang ginawa. Kung matagumpay ang kanilang pagdepensa,
maaari lamang itong mahatulan ng manslaughter sa halip na murder. Habang tumatakbo naman ang paglilitis, may mga tao ring humarap sa korte para magsalita para kay Andrea at pati na rin sa pag-uugali nito. Maraming nagsabi na mahal niya sa buhay na bago siya nagkaroon ng ganoong sakit, isa naman daw itong mabuti at disenteng tao. Kaya lubos din silang nalulungkot sa sinapit nito at pati sa trahedyang nangyari. Sa huli, pagkatapos ikonsidera ang lahat ng mga ebidensya at pati na rin ang mga psychological report, pinagpasyahan ng judge na si Paul Weston Casey na i-detain si Andrea sa isang secure na hospital dahil hindi di umano naaayon na ilagay ito sa bilangguan. Gayunpaman, nilinaw rin niya na ang kanyang pag-uutos ay walang limitasyon sa panahon. Nag-iwan din siya ng pahayag kay Andrea Cardinale, nagsasabing klarong nagdurusa ito sa sakit na paranoid schizophrenia at ito ay lumabas sa isang karumal-dumal na paraan noong December 21 at nagkaroon nga lang ito ng sobrang nakakalungkot na resulta. Sa makatuwid, ang binigay niya di umanong sentensya ay isang hospital order na tutulong sa kanyang makakuha ng kinakailangan niyang treatment upang mapabuti ang kanyang kondisyon. Bukod pa doon, mananatili din siya doon ng mahaba-haba pang panahon. Ang mga free psychiatric experts naman sa korte ay sumang-ayon rin sa judge, nagsasabing ang hindi pa nalulunasang psychosis ni Andrea ay ang pinakadahilan kung bakit niya nagawa ang krimen. Kaya tama lang daw na bawasan ang responsibilidad nito sa pagpatay sa dalawang biktima. Sa pagtatapos ng paglilitis, nagsalita naman ang ina ni Francesca upang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa nangyaring trahedya. Ayon naman sa kanya, ang pagkamatay di umano ng anak niyang si Francesca ay sobrang nagbago at nagwasak ng kanyang buhay. Mula ng pagkamatay nito, hindi na daw sila makahanap ng kapayapaan. Halos hindi rin sila makatulog dahil ito lamang ang kanilang iniisip tuwing gabi. Madalas din daw niyang dinadalaw ito sa sementeryo para kausapin ito habang tinitingnan ang kanyang maliit na larawan sa Micho at nang umaasang makakarinig pa siya ng sagot mula sa kanya. Ang ama naman ni Nino na si Salvatore Calabro ay nagbigay din ng kanyang statement, nagsasabi na bilang isang ama, palagi niya raw nararamdaman na parang bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Marahil ito di umano ang ibig sabihin ng pagkadurog ng puso dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ito din daw ang pakiramdam ng kanyang asawa at isa pang anak. Ang bawat gabi ay mas naging mahirap daw para sa kanila dahil iyon ang mga oras kung saan karaniwang tumatawag si Nino. Pero ngayon hindi na nila ito makakausap at habang buhay na lamang nilang aaalalahanin ang kanyang mga masasayang alaala. Sa kasong ito, nakakalungkot lang isipin na dahil lang sa hindi naagapang mental illness ng isang tao, 2 taong malapit sa kanya ang naging kabayaran nito. Si Nino ay isang mabuting kaibigan na nagnanais lamang sana na tulungan si Andrea na itinuturing niyang kapatid. Sa kasamaang palad, hindi iyon naging sapat para masolusyonan ang totoo niyang kinakaharap na problema. Pinagsisisihan ba niya ang kanyang nagawa? Hindi natin alam. Marahil malalaman lang natin ang sagot kapag ganap na itong magaling sa kanyang sakit. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakwentuhan.